Unahin na natin to si Robin Hood Padilla. Ayon po dito po sa Diaryong Abante na wala pong kinalaman kay Congressman Abante. Naka-red alert ang security ni Senator Robin matapos sumulpot ang online campaign para sunugin siya. Opo, literal po na sunugin. Nagkaroon ng pagigpit, yan po sabi ni Padilla sa kanyang Facebook post. Ito po ay pinaalam na nila sa NBI. At ayon po sa kanya, yung pamilya po ni Robin ay desidido na sanang magsampa na reklamo. Makinig ka uli, Senator Risa Hontiveros. Napagkasunduan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nangampanya nito, pero napagkasunduan ng pamilya na bitiwan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. O eto, may banta na sa buhay Risa Hontiveros, pinagbabantaan na to si Robin Hood. O bakit po susunugin? Parang nakakagulat no? Yung pala, ito yung may kinalaman dito po sa sinabi ni Robin Padilla na sunugin man siya, ng mangangamoy Duterte pa rin siya. Naalala niyo yun yung sinabi po ni Robin Hood na sunugin man siya, mangangamoy Duterte pa rin. Kaya may mga tumalima po at nanawagan. Ang tindi mag-utos Bakit hindi kayo mag-rally? Alam mo akala mo kung madali lang mag-organize ng rally, magra-rally ako araw-araw. Sa actual po, hindi po ganun kadali yan, no? Yung papunta ka na mananawagan ka, magra-rally. Yan po, dyan po pinapakita lang, no? Yung nagsabi na bakit hindi ka mag-rally ba to? Diyan po pinapakita na kaming mga Duterte vloggers ay hindi po talaga, kanya-kanya lang po kami ng banat. Hindi po kami parte ng organisasyon. No? Ano kami? Iglesia ni Cristo na madali lang magpatawag ng... Wala po kaming, wala po. Yung pong sumusuporta po kay Pangulong Duterte, mga kusa po, yan po yung tinatawag nating organic. Mahirap po magpasimula ng rally ng organic. Mananawagan ka lang. Sino po sasama kaya sa akin? Kung manawagan. Hindi po ganun yun, no? Huwag po kayo mag-alala. Parang rally lang po ba ang pag-asa? Hindi naman po, di ba? May mga legal actions, etc. No? Huwag nyo pong kulang kayo. Tapos, ang trabaho po namin mag-expose, no? Magsalita para sa inyo. Hindi po kami yung mga politiko na may kakayahan ng mga gusto nyong ipasabi. Okay, balikan natin si Robin muna. Mamaya na ako mag-entertain uli ng mga katanungan. Nakita ko lang kasi parang pinagrarally mo na ako. Sino po bang ayaw ng malalaking rally? Di ba? Siyempre, magsasalita ako dun. Hindi po yan ganun kadali. Mayroon namang mga time nung hinuli si Attorney Solayca. Nakakapag-rally kami. Pero may megaphone, may nagdala lang ng megaphone. Ganun lang po yun. Organic po ang mga ni Tatay Digong. Parang kayo. Pareho lang po tayo. Pagkakaiba po natin. Kami po nasa social media. Kayo naman, supporter din kayo ni Tatay Digong. Organic din. Maaring may organisasyon kayo, maaring wala. Ganun po yun. Okay. Punta na po tayo rito kay Robin Hood. Bagamat, ang inaalala kasi ni Robin, baka samantalahin ng mga terorista yung panawagan na yun, no? Kasi, pero ako naman, alam nyo naman mga tao, di ba? Ganun ba? Kahit sunugin ka, Duterte ka, sunugin na yan si Robin.
Oo nga, parang ganun lang siguro yun, no? Yung kasiyahan lang. Ang mga Pilipino po kasi, hindi mo na ma-distinguish eh. Lahat po, yan po ang problema yan po ang very ironic kasi yung atin pong means of survival, yung pagiging masayahin natin, yan din po yung means para po tayo patuloy na ginagago nitong mga politiko, di po ba? Yan din po eh. Dahil sa pagiging masayahin natin, yung mga Pilipino, mamaya-maya magtatawanan na yan eh. Tama naman po yun. Imbis na manggigil tayo sa galit, dinadaan natin sa mga biro. Kaya ganyan po yan, no, si Robin. Malamang yan, dinaan po sa biro ng mga kalaban natin sa politika na sunugin na yan si Robin. Pero kung ako naman, titignan ko, mukhang hindi naman seryoso yan na Senator Robin Hood Padilla. Kaya, pero maganda po yung sinabi niya, na-realize niya, no? Na kasi kasasabi niya lang kay Risa Hontiveros eh, 'di ba? Na pag kayo, 'di ba? Sinasabi niya na parang ipokrita si Hontiveros kasi freedom of speech. Hindi ko po sinasabi na freedom yung sunugin si Robin. Hindi ko po sinasabi yun. Kaya lang, yung pong obviously na biro. No? Ako, obvious na biro yun. Eh. Pwede ba naman yung sunugin mo yung senador? Dapat, lalawakan po natin, hindi kaagad demanda. Risa Hontiveros. Hindi po laging demanda agad ang panlaban natin sa mga tao. Masayahin kasi tayong mga Pilipino eh. Narinig natin na si Robin pala, sunugin daw, Duterte pa rin. Sunugin natin si Robin. Siyempre, may aayon dyan. Sunog. Pero hindi naman po, kahit po kalaban natin sila, hindi naman po ako naniniwala na seryoso po yun. Hindi, biro lang yun para, di ba? At ang mga Pilipino, alam niyo naman magbiroan eh. Kaya lang, maganda po dyan, yan nga, no, na-realize niya na hindi niya po tinuloy yung pagpapail ng kaso dahil nga po hindi raw po mainam. Na-realize din po ni Robin Hood Padilla na hindi po mainam sa isang politiko ang balat sibuyas. Congratulations sa pagkaka-realize mo niyan. Kasi kakakantsaw mo lang. Kakakantsaw mo lang sa di ba? Ayan, no? Sabi niya kay Risa Hontiveros, kinakantsawan niya nung nagreklamo. Okay, punta na po tayo sa iba pang balita. Ako naman, sa akin, masamang biro, pero biro pa rin yan, no? Kung ako ang magsusuri niyan, tingin ko birong-biro lang talaga yan. Dito na po tayo, ito muna, si Mark Villar. Kamakailan lang, sinisisi na po si Mark Villar sa paglagana po o pagdami po ng mga prime water, yung nakipag-tie up sa prime water. Yung kinonvert yung mga local water, anong tawag dyan? Sa mga local water district. Yung mga local water district ay kinonvert po o nakuha po o nagpailalim sa prime water. Sinabi po ni Mark Villar na wala pong kinalaman, kahit tignan nyo pa sa record, wala pong kinalaman yung kanyang pagiging DPWH. Wala po siyang kinalaman dyan sa prime water dahil nung siya po ay naging DPWH ay hindi po siya nakialam dyan sa business ng kanilang pamilya. O yan po yan eh. No? Alam nyo, i-deny po ngayon ni Mark Villar na ginamit niya yung tungkulin niya para dito sa makuha ng mga prime water, yung mga local water districts. Oh. Tapos, babanata na naman ni Auntie Claire. Hindi po yan eh. Meanwhile,
Ano po ang problema ng mga tao? Ang mga tao po, kung kayo po ay nagbabanatan ng mga bilyar, iimbestigahan yung mga bilyar, ang mga tao po ay nagdudusa sa kawalan ng tubig, ang mga tao po ay nagdudusa sa walang magandang serbisyo yung prime water. Hindi po ba dapat ang inuuna ninyo sa Malacanang, hindi po yung hanap kung sino sisisihin, kung hindi lutasin kung ano po yung problema ng taong bayan? Nawili na po kayo na isisi lang. Ano po mangyayari? Halimbawa, tinanggap ng tao, oo nga, kasalanan niya ng panahon ni Duterte kasi yan, kaya kasalanan nila. So, anong gagawin ngayon? Wala lang dahil panahon ni Duterte yan. Bakit pa kayo hinalal bilang Pangulo? Kung wala kayong kakayahang gawin na matuklasan yung may problema sa panahon ninyo, isisisi nyo lang pala. Di dapat sinabi nyo lang, pag ako nanalo, wala akong lulutasin na problema. Hahanapan ko lang ng sisi. Ewan ko lang kung ipanalo kayo. Kasi yun yung nagaganap eh. Direkta po yan. May problema ang mamamayan sa prime waters. Hindi ko po pinagtatanggol yung prime waters. Ang dami na nga nagre-reklamo. Ikaw naman ipagtatanggol. Hindi naman ako kasosyo niyan. Ang paraan po ng pagtugon ang gusto namin sa inyo, sa gobyerno. Kung may problema, tugunan. Hindi. Kung may problema, maghanap tayo ng masisisi. Hindi po ba? Tama na po yan. Ika-fourth year nyo na eh. Okay lang po yan. Kahit nga simula, masama po yun. Kahit po nagsisimula pa lang yung administrasyon, kung may nakitang problema, hahanapan ng sisi. Mas nasa maling direksyon yun. Mali po yung direksyon na tinatahak nyo. Dahil kayo po ay naglingkod. Hindi po para manisi, kundi lutasin ng mga problema. Dahil yung nauna sa inyo, mas malalaking problema yung nalutas. Ang paraan nila ng paglutas ng problema, patahimikin yung mga taong nag-expose. Katulad ng mga vlogger. O ngayon, pumapalag si Atty. Trixie. Narinig ko lang kanina. Hindi naman pala siya, hindi niya raw shinare yung sinasabi ni Michael eh. Michael ba yun? Alias Rene. Bakit masasama? Sanay na lang kayo na isama. Okay, maiba naman po tayo. Kawawa na po, no? Ito po ang pahayag ng dating asawa ni Tatay Digong, si Elizabeth Zimmerman, na nanay, ina nila BP Sara. Sinabi ni Elizabeth Zimmerman na nangangayayat na po ang kanyang dating asawang si ex-President Duterte nang binisita niya sa dahig. Grabe. Wala rin daw iniinom na gamot ang dating Pangulo. Anak ng pupa, Human rights. Kayo, mga ICC, asan ang human rights ni Tatay Digong? May sakit po yan. Bakit po walang gamot? Pero apektado ng kanyang paglalakad dahil sa kanyang edad. Sa kanilang pag-uusap, kinumista din daw ng dating Pangulo ang Davao, pati na ang acting mayor na si Baste Duterte. Ito po ang aktual na pahayag. He is okay, but he's so thin. Skin and bones. Ayan po, no? Skin and bones na po si Tatay Digong. Maraming salamat po sa nagsabing pumayat po. Bilib na bilib kayo. Bilib na bilib ako sa inyo, no? Hirap na akong may mapagkasyang mga damit sa akin. Tapos tingin nyo, pumapayat pa rin ako. Maraming salamat. Hindi na Ay, ako po ang pinagtatawanan ko, hindi si Tatay Digong, ha? Sana po ang panalangin na lang natin, sama-sama na lang po natin panalangin na mabigyan na po ng interim release
si Tatay Digong. Sana totohanin nyo, ICC, no? Bagamat wala kaming tiwala sa inyo, no? ICC. Hindi kami naniniwala sana man lang yung pong anong tawag dito? Yun pong human rights na lang sana ni Tatay Digong. Isipin po ninyo. Yan ba sa tingin nyo, tatakas pa yan? Yan lang naman po, kaya dapat yung wala na pong lahat po ng dumadalaw na kamag-anak, payat na, hirap ng makalakad. Sa tingin ba ninyo yung unang iisipin ni Tatay Digong makatakas? Ibigay nyo na po, parang awa nyo na. Wala ba kayong pinakamatandang political prisoner pala si Tatay Digong? Yung edad po na niya na yan, kung siguro kahit po nung panahon ni Hitler, kakaawaan yan. Wala pong ibang sa isang, yan po ang mahirap pag yung mga tao hindi hinahalal Yung mga katulad yan ICC, hindi naman hinalal yung mga yan Kasi po at least yung mga kahit sinong pinuno na hinahalal ng tao, kahit papano nakakasalamuhan yan yung mga tao. Itong mga taga-ICC na to, alam nyo, wag naman po nakunuds Kung sakali po na malaki pong usapin sa inyo, kung sakali po na yung presonero nyo na nagngangalang Duterte, nakunuds po, wag naman po magkatotoo. Pag si Tatay Digong natigok po na hawak ninyo at nakakulong pwede nyo naman palayain dahil alam na alam nyong may sakit, alam na alam nyong may matanda na. Kaya ewan ko. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Ito po, katulad po nito, si BP Sara po. Ano po sabi ni BP Sara dito? May nagtatanong, no? Bakit daw po itong si Yossi Tangco o yung firm ng anak ni Yossi Tangco na nagpaparatang kay BP Sara bilang Princess Fiona, bakit po hindi niya raw dinidemanda? Yan maganda pong usapin kasi uso ngayon ang dinidemanda yung mga vlogger. Uso yung Ito po, hindi lang po ito nanira. No? Talagang firm po yung sinadya po niya. Hindi po ito yung katulad ng isang vlogger na hindi niya namalayan. Nakita niya, ito maganda to. Sinusuportahan ko to si Michael dahil sa eagerness niya. At tingin niya, sa tingin niyo naman, kung yung vlogger ba naisip niya dahil dito madidemanda ako, sa tingin niyo i-share niya yun? Malamang hindi. Malamang wala namang vlogger na sasadyain niya na gusto niyang mademanda siya, no? Wala naman sigurong gano'n. Siguro sa eagerness niya na nakakita siya ng natuwa siya dahil ini-expose ng sarili niyang testigo si Risa Ontiveros. Shiner niya. 'Di ba? Wala po siyang plano na ito ay gawin nating malawakan na dahil sa akin, sa isip ko, may iba pa siyang plano. Yung pansarili lang po yan. Pero ito pong Tangco na nagtayo ng firm, malamang naniningil po yan. No? Malamang naningil po yan ng, sa mga politiko para siraan si BP Sara at para pabanguhin yung mga politikong gusto niyang pabanguhin. Ang tanong po, bakit ikaw, Risa, na yung mga pangkaraniwang vlogger, ang bilis mong paimbestigahan sa NBI, ang bilis mong sampahan ng reklamo, bakit si BP Sara naplanado yung pag-atake na may mga troll farm? Ano ang katwiran ni BP Sara?
Una, alam ko po kung bakit hindi po idinimanda ni BP Sara. Hindi naman po Hontiveros sa apelyido niya. Duterte siya. Ang Duterte po, sinasagot yung mga bumabanat sa kanila. Ang Duterte po, alam nila na may way sila. Ang purpose nila, pag sinisiraan sila, malinawan yung mga tao sa paninira sa kanila. Hindi yung naninira ka sa akin, ididemanda kita. Vice President ako, baka nakalimutan mo. Hindi po ganun. May paninira ka sa akin, ipapahiya kita. Mali ang paninira mo. Magpapatawag ako ng press con para atakihin kita dahil sa paninira mo sa akin. Yan po dapat. Kasi may means naman kayo. Magpatawag lang kayo ng press con. Doon niya sinisiraan yung mga Castro. Yung magpinsang tapos sasabihin na naman sa kanya, fake news ka talaga. Sabi nang hindi kami magpinsan Pinsang Castro, magpinsang Castro. Si Claire at saka tong si French Castro. Ano yung point? Bakit po hindi dinidemanda? Ito po sinabi ni BP Sara. Ayan, napahiya na. Bakit ko pa kakasuhan? Napahiya na raw si Tangko sa ginawa niya. Bakit pa niya kakasuhan? Bakit po napahiya? Napahiya dahil bintang sila ng bintang na may troll farm yung mga Duterte. Yung sinasabi naman nilang troll farm, totoong mga tao. Mga vloggers yan. Totoong mga tao. Sino pala yung may totoong troll farm? Sila pala. Yung mga nag-aakusa na may troll farm yung mga Duterte. Sila pala yung totoong may troll farm. Napahiya na sila. Ikalawang pagkapahiya. Nagbabayad na sila para siraan ng mga Duterte. Talo pa rin sa eleksyon. Nakakahiya po. Kaya po niya sinabi, napahiya na, bakit kakasuhan ko pa? Yun lang po. Pag kayo po sinisiraan, kinakailangan lang po ipaliwanag niyo yung side niyo. Bakit kinakailangan niyo pang manakot? Wala rin namang epekto. Pinakamataas pa rin si BP Sara sa lahat. Okay, ito po ang nakakatakot na balita, BP Sara, ito po sinabi ni Carpio. Dalawa po itong ginagawa ni Carpio. Nagbibigay po siya ng unsolicited advice. Sa tingin niya, bugok yung mga yung mga miyembro ng prosecutor, sa tingin niya bugok Kaya nagbibigay po siya ng libreng advice. Paano ipoprosecute si BP Sara. Lahat po sila. Walang ebidensya. Saan po sila kukuha ng ebidensya? Kaya po nila gustong-gustong matuloy ang impeachment trial. Kasi dun lang po sila kukuha ng ebidensya sa impeachment na mismo. Bakit ko po nasabi yan? Lahat sila bukang bibig nila, bubuksan ng bank account, bubuksan ng bank account. May nag-akusa ba sa inyo na pinapasok ang perang ninakaw? May nag-akusa ba sa inyo na nagsabi na ako, testigo ako, nakita ko yung ninakaw ni BP Sara dito sa confidential fund, ipinasok niya sa bangko? Wala. Di ba? Wala po. Pinag-iinitan nyo lang kasi ang dali naman po yan. Pag bilyon-bilyon po yung pera nakalagay dyan, halimbawa po, may bilyon na pera dyan. Saan kinuha yan? Saan galing yan?